Prof, unahin ko lang itong mainit-init na balita natin ngayon, yung pagre-resign po ni dating DPWH Secretary Babe Singson mula dito sa ICI. Anong nakikita nyong epekto? Anong nakikita nyong posibleng naging dahilan? Sinabi niya, ang sinabi ni Chairman Reyes, very intense and stressful job daw yung dahilan ng pagre-resign. Pero anong nakikita nyo po dito, Prof? Well, kung considering po yung timing, tapos may mga inaasahan tayo na mga big fish, so-called big fish na makakasuhan, at iyon ay mula sa mga investigasyon ng ICI, tingin ko po konektado yun. Although tama naman we do not exclude sa possible reason yung stress na pinagdadaanan ni former DPWH Secretary Babe Singson doon sa kanyang trabaho ngayon bilang ICI Commissioner. Kasi nga, unang-una, siguro yung workload, sa dami ng iniimbestigahan ng mga public officials, baka kukunti lang yung time nila para makapagpahinga at makauwi sa bahay nila. Pangalawa, expectations nga. Siyempre, yung ICI, yung pagkaka-create niyan, has generated a lot of expectations from the public na meron talaga makukulong, particularly na may makukulong na mga big fish. Kaya nga lang mukhang based on the recent developments, parang yung big fish ay ombudsman na ang pinasa na sa ombudsman yung ilan sa mga big fish. Nasa na big fish na makakasuhan at hindi ICI ang formal na bagaman magre-rekomenda. So far I think ang big fish pa lang na kanilang formally nirekomenda nakasuhan ay yung I think si Senator Jingo Estrada kasama doon, at saka si Senator Joel Villanueva. Yung nakaraan na 6 na yung ngayon yung sinama na si former Senator Bong Revilla. Opo. Pero as for the rest, mukhang ipapasa na lang sa ombudsman yung yung pag-iimbestiga. Pero yung effect nito kung sakali, because being a former DPWH secretary, syempre maalam siya din doon sa mga proseso, 'di ba po? Yung posible pong epekto kaya na mawawala yung isang miyembro niya katulad niya sa ICI. Well, of course, kilala ho natin, sabi niyo nga bilang dating DPWH secretary, alam niya yung mga kalakaran dito sa sa mga projects, mga infrastructure projects. So mawawalan ng kubagaman someone who knows, who has technical knowledge and expertise. So yung credibility ng ICI as an investigative body parang mawawala, mababawasan. Although I think it's going to be business as usual. Pero credibility wise, baka nga mag-suffer. Pero ang pinakamalaki ko nakikita dito na magiging issue ng ICI ay yung magmumula sa public perception o yung tinatawag na optics. Kasi kapag ganyan na isa-isang nagre-resign yung mga officials ng ICI na tingin naman natin relatively may good reputation yung mga yan, just like si Mayor Magalong at saka ngayon si former DPWH Secretary Babe Singson. May mga established naman silang good reputation. So it might put a dent on the reputation of ICI as an objective and credible body that has been investigating the infrastructure related corruption. So baka yun, yung pagtingin ng tao, baka sabihin wala nang kumbaga wala nang silbi o kaya namimili lamang ng mga pa-filean ng kaso. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.